Hello! This is a very unexpected vlog. Hopefully naririnig niyo ako na maayos kasi may mic. Sa labas si Peng, pati yung kids. So, in a while, papasok na rin sila. Kaya medyo magulo na dito. I just thought of vlogging this moment kasi mag-unbox tayo. Sa last vlog ko, yung binigay sa akin ni Peng na Mother's Day gift is the Celine na Half Moon bag. Hindi ko sure if tama yung pagkakaalala ko, pero it's the Half Moon Soft Triumph. So anyway, pagdating ko dito, 'di ba, I unboxed it. Tapos, nung weekend na yon, gagamitin ko na sana siya. Linagyan ko na siya ng mga gamit ko, ganyan. Tapos, I'm trying to, yung tinatayo yung bag, tinatry ko siya itaas para hindi magasgas yung likod or hindi ma-scratch yung likod niya. Pero, bagsak siya ng bagsak. Tapos, doon ako napaisip na, naku, parang hindi ko yata maalagaan. Hi! Are you playing outside? Okay. Okay, you behave, okay? Anyway, doon ako napaisip na maalagaan ko ba tong bag na to? Tapos parang hindi ko talaga ma-justify yung price. Diba nasabi ko naman sa inyo parang feelings ko about it na hindi talaga ako sanay. Kasi hindi ko alam kung maalagaan ko siya ng maayos for the price of the bag. Tapos, given the fact na hindi ako maalaga sa bag, parang iniisip ko, sayang, being the kuripot and thrifty girl that I am, parang ewan ko. Hindi ko alam kung magbago pa to eventually, pero parang hindi ko talaga kaya yung, hindi ko ma-justify yung price ng bag. Hindi ko siya masuot kahit nandun na yung gamit ko. So, ang ginawa ko, kinuha ko lahat ng gamit ko muna. Tapos, binalik ko yung bag sa box. Tapos, chinek ko kung pwede pa ba siya i-sole. Kasi iniisip ko, grabe, ang mahal din niya. Ang dami ko nang pwedeng mabili doon sa price ng isang bag na yon. Gusto ko talaga yung bag. And gusto ko yung design niya. Pero yung price niya, parang hindi ko kaya at this point in my life. Parang feeling ko, ang dami ko na lang gustong ibili. Tapos yung iPads nung twins, alam niyo ba na binili lang namin yun ng second hand sa Green Hills nung nagbabakasyon kami sa Philippines last year. Tapos ngayon naglolo ko na. So naisip ko, bibilan ko na lang ng bagong iPads yung twins. Kasi naglolo ko na yung iPads nila. Tapos, bibili na lang ako ng ibang bag. So, parang ganun yung nangyari. Kwento ko lang to. So, in short na lang, sorry ang ingay ni Bella. Bella, quiet! In short na lang, sinoli ko yung bag. Feeling ko that's the best choice for me right now. Ang dami kong gustong i-prioritize na lang than that. Hindi ko alam kung magbago pa yung pananaw ko eventually sa mga luxury bags. I'm not sure. Pero ngayon, at this point, ewan ko kung ako lang to or yung ibang moms ganito rin. No? Pero alam nyo yun, parang feeling ko talaga nandito ako sa point ng life ko ngayon na ang i-priority ko na lang is hahanap na lang ako ng bag na maganda yung quality more than the brand. Gets nyo? Kasi meron din namang ganong bags. So, naisip ko, at the same time, ang dami ko nang pwedeng bilhin dun sa bag na yun. Mas gusto ko na lang bilan ng bagong iPads yung twins. Tapos, pwede pa ako bumili ng ibang bags na lang. Wag na lang yun. Alam niyo yun? So, anyway, yun nga. In short, sinuli ko yung bag. I returned it. I feel like this is the most practical choice. More than joy. Pag nakita ko yung bag, merong pressure na baka masira ko lang siya or baka magasgas lang siya, sayang. Or parang, pag tinitingnan ko siya, parang, alam niyo yun, parang ang dami ko nang pwedeng bilhin sa kanya. So, in replacement of hers. So, anyway, gusto ko lang ikwento to kasi ngayon ko lang na-experience to na binigyan ako ni Peng ng something at sinoli ko. Actually, ako rin naman namili nun. And siguro, yun din, hindi ko rin siya na-research, diba? Yung Mother's Day, parang gusto niya lang akong pumili ng something for myself. Tas, yun lang yung napili ko. So, parang feeling ko, it's also an impulse buy. And hindi ko talaga ma-justify yung presyo. Hindi ko kaya. Ayun. So, anyway, re-research ako kasi wala talaga akong black na bag. Actually, si ate ang nagsabi sa akin ng brand na Pollen. Si ate ang nagsabi nito sa akin years ago, hindi talaga ako mahilig sa para siyang mid-luxury brand ng bags. Hindi kasing mahal ng mga luxury bags.
Pero at the same time, yung quality niya, real leather yung ginagamit nila. Hindi rin siya super mura. So, ang tawag sa kanya, nandun siya sa mid-luxury. Feeling ko ito, kaya ko na i-justify yung price and magagamit ko for a long time. Ito siya, dumating siya today, kaya biglaan din yung vlog. And gusto kong isama yung unboxing. Let's open it, and bago pa mag-ingay yung bahay namin, bago pa dumating yung mga bata. Gantahin natin siya. Key. There you go. It comes in this white box. And meron siya name niya dito. I'm not sure if you can see. Kayo muna mauunang makakita before me kasi nakatapat siya sa camera. Okay. And then, nandito yung card niya. The style that I chose is Pollen Sime Mini. Hindi ko alam kung Sime o Sim, pero I think it's pronounced as Sime. And I chose the mini one. Ito siya. Nandito yung mga instruction on how to use the bag. Kasi iba-iba yung style na pwede niyang gawin. So anyway, let's continue with the unboxing. My gosh, ang cute. There. Oh my gosh, ang cute niya. So classic, ano. Tapos, hindi lang ganito on how you can carry it. Kasi pwede pa siyang ganito. Oh my gosh. Tapos, meron pa akong story after nito. Wait lang. So, stuffed siya inside. Tanggalin ba natin or wag? Tapos, diba ganyan siya? Ganyan siya. Meron din option na you can just carry it like this. Or, pwede mo rin siya i-carry ng nakaganito. Ayan. Tapos, pwede mong ipasok ito dito. There! Ayan, pwede. Oh my gosh. Ayan, pwedeng ganito din. Na-transform siya. So, this is how I want to use it. Most of the time siguro. Kasi mas gusto ko yung ganitong design. Yung para siyang ganun. Kaya nga, di ba yung pinili ko na Celine, parang ganito rin yung shape, yung half moon. So, anyway, ang ganda niya. Ang ganda rin ng quality niya. Bango pa. Alam niyo yung amoy ng leather. So, anyway. Hi, baby! What's that? Flower. Is it for me? Thank you. Can you kiss mama? Thank you. It's so cute. Ayan siya. Ayan. Simple and classic design, no? Pero it's very nice. So, this is how the bag looks like. So, anyway, meron akong another kwento. Ito nang mabilis. Nagsa-struggle ako mamili ng color ng bag. Kasi wala pa talaga akong black. Kaya black yung pinili ko. So, black yung binili ko. Ang tagal ko nag-decide, black or brown or parang yung camel, yung parang ganitong color. Medyo marami na akong parang ganitong shade ng bag. Kaya black na lang yung binili ko. Okay, so nabili ko na siya, no? Na-check out ko na siya. Tapos nagtitingin-tingin ako sa Instagram, sa TikTok ng mga ng videos about this certain or this specific model from Pollen. Lagi ko nakakita yung shade na camel, yung color na ganito. Yan, yung ganitong color niya. Feeling ko mas perfect siya sa mga outfits ko. Kasi yung mga outfits ko, di ba, more on white. Lagi ako naka-white. Jeans. So, parang feeling ko mas, parang nag-i-incline talaga or feeling ko doon talaga, yun talaga yung preference ko. Hindi lang yun yung pinili ko because wala pa nga akong black bag. Tapos, alam niyo, nang ginawa ko, nag-check ako sa Poshmark. Poshmark is an app. Nagsisell sila doon ng mga pre-love bags, clothes, shoes, anything pre-love. So, nag-check ako doon ng shade na camel. Na ganito rin yung model. Oh my gosh. So, bumili ako ng isa pa na brown. Na ganito yung color. In the shade camel naman. So, hindi ko sure kung i-keep ko pareho or
Kasi gusto ko rin ng black. Gusto ko rin talaga ng black. Pero, ayun yung ending. Dalawang bag na from Pollen yung binili ko. Isang black, isang brown. Yung brown hindi pa dumadating kasi kakabili ko lang kahapon. Dahil nga parang yung heart ko nandun talaga sa browns. Alam niyo yun. Pero feeling ko binili ko lang to just because I don't have a black bag talaga na maayos. So, ito yung binili ko, pero yung heart ko nandun talaga sa brown. Nagigets nyo? So, yun yung dilemma. So, bumili rin ako ng brown. Tingnan natin kung meron ako isuot. Kasi hindi ko alam kung ikikip ko both, kung practical na i-keep ko both. Pero looking at this, parang maganda talaga yung ano niya eh. Maganda talaga yung material niya. And ang dami kong nababasang reviews and also napapanood na reviews na ano daw, matibay talaga yung bag. And for a size mini, madami siyang malalagay talaga sa loob. Imagine meron akong dalawang bag, tapos bibili pa ako ng iPad na dalawa sa kambal, tapos may sukli pa yun. 'Di ba? So, talagang right choice na isoli na lang yung bag na isa. Dahil, yun nga, siguro ewan ko, ang dami kong iniisip ko na lang more than anything yung pagiging practical. And then, hindi ko rin alam kung maisisingit ko ba ngayon ang aking very minimalist bag collection. Ilabas ko ba lahat habang wala yung kids? Labas ko na lahat, no, para makita nyo. Mabilis lang naman kasi sobrang konti lang din yun. Wait lang. Okay. Okay, ito try natin. Finally, magagawa ko ng paraan na ito na yung aking minimalist bag collection. Very minimal lang. 6 lang ata sila. Gusto ko isama siya sa vlog. Kasi pag may nagko-comment sa inyo, lagi ko sinasabi na gagawan ko ng paraan or isasama ko sa vlog, pero hindi ko na siya nasasama sa vlog. So, ngayon, pinabas ko na lahat sila dahil konti lang talaga sila, as in konti lang. And, ito lang talaga yung everything I own. As in, ito lang. Okay? So, anyway, isama na natin yung Pollen na hindi ko alam kung ano yung kikip ko, kung yung black ba or yung brown. Pero, yun yung first. And then, second is, wait lang, ito muna yung ginagamit ko ngayon. Ito yung bag na ginagamit ko ngayon. As in, everyday, imagine. Wala na gamit sa akin. And this is only from Old Navy. Binili ko lang siya like 2 months ago. Dahil, hindi nga ako maalaga sa bag talaga. So, anyway, I like it kasi medyo pang summer siya, di ba? Tapos may black trim. Hindi ko alam yung material na to, pero parang yung mga basket bags. So, anyway, ito yung ginagamit ko ngayon. And then, meron akong bag organizer sa loob. Dahil nga ang daming laman ng bag ko, ayan. Yun rin ba mag-what's in my bag? Siguro next time na yun. Pero, yan. Ito lang yung ginagamit ko everyday. And after namin umaalis, sinasabit ko lang siya dun sa, ano? Bigyan mo ako ng 10 minutes. Para tahimik. Sabi ko kay Peng, tatapusin ko to ng 10 minutes. Ito lang to, kasi ganito lang yung mga bag na na kaya kong dalhin everyday na hindi ako natatakot na, ay, baka masira or what, diba? Kasi mura lang siya. And then, next is, meron akong Chanel, and surprisingly, hindi ko to binili. Vintage Chanel na, say hi. Binigay ito sa akin ni Mommy. Thank you, Mommy, if you're what. Actually, hiningi ko lang talaga to sa kanya, and buti binigay niya sa akin. Kasi pinagawa niya lang to sa Chanel store na malapit sa amin. Kasi nasira yung hardware. So, yung dust bag na to, tinahi ko lang to dahil wala nang dust bag to. Pero anyway, this is a vintage Chanel. And ito yung color niya. Parang red. Ayan, oh. Parang, hindi ko alam yung color nito eh. Parang, ano bang, parang wine red ba ito? I'm not sure. Kung ano, hindi ko sure yung exact color niya. Pero yan siya. And obviously, it's a vintage Chanel. Kaya yung kulay niya mukhang luma na talaga. But I like it. I like it. May dating siya sa akin. Dahil gusto ko yung mga parang, gusto ko yung vintage looking talaga. I still appreciate the color. Kahit na vintage siya. May girls na ayaw ng vintage bags. And hindi ako yun. I really enjoy vintage bags. Siguro dahil yung quality and at the same time yung patina ng leather, yung wear niya, maganda. There's something about it na parang up to now, okay pa din siya. So, this is one of the bags na parang kahit na vintage, I still appreciate. I don't use this as much kasi kakabigay niya lang din. At the same time, konti lang yung malalagay. Phone lang, lipstick, alam niyo yun, sobrang
bihira lang. Bihira ko lang din siya magagamit. Siguro matanda pa sa akin tong bag na to. Pero look, yung gold niya talagang very gold pa din. At the same time, even if it's a vintage bag, walang sira sa kanya. Yung alam niyo, leather niya okay pa din. Walang crackings, walang ganun. Yun lang, yung color lang talaga masasabi mo it's a vintage piece. So, yun yung aking vintage Chanel. Then, let's put it back here. Buti na lang nagkaroon ako ng paper bag ulit because pinagawa ni mami ko sa Chanel store. Sana rin pala nga humingi ako ng dust bag doon pero nakalimutan ko. Anyway, next one is ito. This is my only black bag. Ang tagal na rin ito, no? Sinabi ko kanina wala akong black, 'di ba? Kasi parang I don't consider this na usable pa nung una. Yun, kasi alam nyo ba, sobrang high school pa yata ako. Buhay na tong bag na to. Or college. Parang ganun, I don't remember. Tapos, alam nyo kailan ko lang to nakuha ulit? Yung nagbabakasyon kami sa Philippines, nakita ko to, na yung naglilinis kami, nakalimutan ko na kasi kung nasama ko yun sa mga vlogs ko. Naglilinis kami ng mga nakastore na gamit, namimigay ako ng damit. Nakita ko tong Prada bag na to na nakasiksik sa isang garbage bag. Tapos, merong jewelry ako na sobrang init sa Pilipinas, 'di ba? May nakadikit dito na jewelry. Ayan o, kaya siya may ganon. Na for a long time, years, na nakapipi siya with the bag. Kaya meron siyang ganyan at hindi na siya matatanggal. Ayan. So, pero kinuha ko pa rin yung bag given na maganda yung quality kasi syempre, still a luxury bag. Kaya maganda pa rin yung quality. Kahit na beaten up na siya, nagyan ko lang ng mga paper sa loob para medyo bumalik siya sa shape niya. Dinagyan ko lang ng leather conditioner. Tapos, usable na ulit siya. Tapos, the thing with this bag, this is a crossbody bag. And kaya lang siya naging shoulder bag na ganito. Meron akong leather puncher, yung pang belt. Nag-punch na lang ako ng hole sa dito, sa bag. Because this is kung mapapansin nyo, nakapasok yung strap niya. Mahaba talaga yung strap nito eh. Ayan, mahaba talaga yung strap nitong bag na to. Nandito talaga yung butas niya. Currently, hindi ako into crossbody bags na. Parang hindi ko na gusto yung look. So, gusto ko yung look ngayon ng shoulder bag. And given na sobrang luma na rin talaga nitong bag na to. As in, sobrang luma na to. Hindi ako nang hinayang na lagyan siya ng or mag-punch ng hole sa kanya. Para maging para siyang shoulder bag. Ang ginawa ko lang, yun nga, nag-punch ako ng hole sa kanya. Tapos, yung extra strap, pinasok ko lang ulit dito. Ayan. Mukha na siyang shoulder bag, diba? So, yun. So, proud naman ako na kinip ko pa din to. Imagine, nakatambak na to for how many years. Pero okay pa din siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag okay naman talaga yung quality ng leather, magtatagal siya. Ito lang medyo nasira na siya or nagkaroon na siya ng markings. So, anyway, nasalvage ko yung bag na to. This is my second bag. And then third, kung ano na lang yun nandito dahil nandiyan na sila, naririnig ko na sila talaga. Third is this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito nasama ko na to sa mga past vlog ko. Ito yung isang gift sa akin ni Peng ng birthday ko ba o Mother's Day? Binigay ito. Mother's Day din. Every day. So, yun. Ganito yung binili kong isa pang color ng Polen. Kasi nga sabi ko sa inyo, ganito talaga yung mga gusto kong color. Yung, ang tawag dito, parang camel color. So, ganito talaga. And, ito naman, crossbody bag din to. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, ayoko ng crossbody na ngayon. Pero hindi ko to binutas. Kasi syempre, bababa yung resale value niya. Pagka binutas ko siya. Ang gagawin ko lang, nagkaroon ako ng way kung paano ko siya magagamit ng shoulder. Meron ako napanood sa YouTube kung gagamitin ko to eventually. Gamit na gamit rin sa akin to because gusto ko yung color nito. Ang problem ko lang dito is hindi siya ganun ka spacious. Unlike yung mga bag na talagang binibili ko pang everyday, alam niyo yun, yung mga ganito kalalaking bag na maraming laman talaga sa loob. So anyway, that's that. This is my YSL. I'm not sure anong model na itong bag na to. Okay. Next bag is from Chloe. Ito binigay sa akin ni Mami. Sabi ko sa inyo lahat bigay ni Mami. Wala talaga akong binibili. Ayan. Ito yung isang binigay niya sa akin. I'm not sure din yung model nitong
Chloe bag na to. Pero sabi ko sa inyo, mahilig talaga ako sa ganitong color. Ganito na yung color ng YSL, ganito pa yung color ng Chloe. Pero ito kasi binigay lang sa akin to. And I always wear it nang walang strap. Tinatanggal ko yung strap kasi yung strap is a crossbody again. So, ayan, pwede siyang shoulder, to be honest, pero hindi, medyo mahaba siya as a shoulder bag. Ito namang version ng smaller strap niya. Pwede rin tong shoulder bag pag medyo payat ka. Pero sa akin, medyo snug to eh. Again, I'm not sure kung ano yung model ng bag na to, pero yan. Nakip ko pa yung, meron pa tong dust bag. Yung iba wala ng dust bag, kaya gumawa na lang ako ng dust bag dun sa ibang bags. Okay, bibilisan ko na lang para mabilis na tayo matapos. And then, I have this never full na bag. Gift din to ni Mami sa akin. Grabe. Siya lang nagbibigay sa akin ng mga ganitong bag. So anyway, ang tagal na nitong bag na to sa akin. Wala pa si Naxi. And siguro, anong year? Parang, feeling ko parang 2015 niya binigay sa akin to. Feeling ko Imagine, wala pa rin siyang sira. And to the point na ginamit ko to before as an everyday bag. Knowing me, hindi ako maiingat sa bag. Pero wala siyang sira. Kahit na yung ilalim niya. Wala siyang sira talaga. Oo. So, okay na okay pa din yung bag na to. Naglalagay lang ako ng stuffing sa loob para medyo maganda yung shape niya. Tapos lately pala, bumili ako ng Crybaby. Na-share ko to sa IG story. Binili ko tong Crybaby kasi parang feeling ko gusto ko ng bag charms. Tapos may binili pa akong isang ganito na iwan ko sa room. Yung color green naman na Crybaby. Kasi I can relate. Iyakin kasi ako. Alam niyo yun? So parang feeling ko nakaka-relate ako sa kanya. Konting something lang talaga na iiyak ako, mababaw yung luha ko. So, parang feeling ko, ang cute din to have a bag charm. Ayan. So, that's that. And then, what's next? Nandito yung ibang bag. 2 bag na lang tayo. Isipin nyo, ganun lang kabilis yung collection ko. Ito naman, ang cute-cute rin itong bag na to. Binili ko to sa Philippines. This is from Mango. And crossbody bag din ito na binutas ko na siya. Nag-punch na ako ng hole para maging shoulder bag siya. Kasi ayoko na nga ng crossbody. And okay lang sa akin na magbutas sa kanya. Ayan. Ang cute, no? Pero konti lang din pwede kong ilagay dito. Ayan siya. And then, next naman is this one. Ito, nakita nyo na to. Ito, ginagamit ko na to sa Philippines. So, nag-vacation kami. Itong bag na to, akala ng iba Bottega yung bag na ito. Pero this is not a Bottega bag. Ang brand nito is Meli Bianco. And na-thrift ko lang to. Yung na-thrift ko tong bag na to, talagang like new condition pa. Parang hindi pa siya nagagamit. Ayan. And ang ganda nung pop of color kasi nung butter yellow niya, no? So, ang nagustuhan ko sa bag na to talaga is yung space. Ayan, ang daming pwede talaga ilagay inside. Ganito yung mga bet kong bag, yung malalaki talaga. Kaya nga ganito lang yung mga binibili kong bag. Ang dami ko talagang. Plus, pag magbablog ako, dala ko yung vlogging camera pa. Ito, ang bigat na nito. So, yun. Ayun lang. Tapos na yung ating bag collection. Ganun lang kakonti at ganun lang kasimple yung aking bags. Talagang it shows na hindi ako mahilig sa bags dahil lahat yan binigay lang sa akin. That's that. Ayun lang lahat ng bags ko, believe it or not. Sobrang konti lang. Hindi ako like other girls na talagang nagko-collect ng bags. Hindi. Usually, pagka meron din akong ginagamit na bag, natitrift ko lang. Tapos pagka hindi ko na siya bet, idodonate ko siya ulit. Ganun lang ang tingin ko sa bag, hindi kinukulit. Hindi ko lang talaga ma-donate itong mga designer bags kasi kahit na luma na sila, diba? Ganda talaga yung quality nila. At the same time, lahat sila mostly is gift sa akin. So, yun lang ang aking bags. Alam nyo pala, fun fact din, nagkaroon ako ng Balenciaga na bag. Na-thrift ko lang din yun. Alam ko, nasama ko pa to sa isang vlog. Gulat ako nung may nakita talaga akong Balenciaga bag sa thrift store. Hindi ko masyado bet talaga yung color, shiny yung pagka-black niya, tas yung silver hardware. So, rinisell ko yun. And may bumili pa sa akin noon. Kung magkano ko lang na thrift yun, less than $20. Tapos, alam nyo, na-resell ko yun, mga $800.
'Diba? So, anyway, yun. Wala na sa akin yung Balenciaga bag na yun. Anyway, yan lang yung mga bags ko. Linalagay ko lang lahat sila dito. Ganun lang. Para lang siyang, tingin ko mahaba na rin yun. 24 minutes na nga ako yata nagsasalita. I will end the vlog muna here and I'll see you again next time. Hope you like this video kahit na sobrang bilis lang and I hope you're all doing fine. I'll see you next time. God bless.